Alam niyo mga buddy, may kwento ako sa inyo. Gusto mo bang makinig? Ala, panoorin mo yung video na to. Alam mo ba na yung faucet namin yan ay 24/7 yan nakabukas? Running water kasi yan, hindi pwedeng isarado yan kasi sasabog yung tubo. But anyway, ako nga po pala si Hisam, ang inyong former OFW sa Saudi Arabia at ngayon nandito na ako sa probinsya. Dito na ako for good. And for today's video, samahan niyo ako sa aking mini vlog. Sa mga nakaraang vlog ko kasi marami nagsasabi sa akin na isarado ko daw yung faucet namin. Ang hirap din naman kung sasagutin ko sila pa isa-isa. Kaya eto na yung sagot ko sa inyo. Gagawa na ako ng video para sa tubig namin dito sa probinsya. As you can see, yung kanal namin dito malinis. Running water kasi yung source ng tubig namin dito. Hindi rin namin kailangan isarado yung tubig namin dito kasi mas masisira po yung tubo na ginagamit namin. Hindi rin po kami gumagamit ng kuryente sa tubig namin. Brownout o hindi, may tubig pa rin dyan. Naturally flowing water po talaga yan. At dahil nga wala na akong mai-content, kaya tsagain nyo na lang to mga buddy. Ito na lang. Pupuntahan ko yung source ng water namin mula sa taas. Yan nga pala yung bahay namin, maliit lang pero kasya naman kami. Sa likod ng bahay namin may maliit na sapa, itong nakikita ninyo. At yung source ng sapa na yan, yun mismo yung nilagyan namin ng tubo para makarating sa bahay namin yung clean water. It's about 1 kilometer away sa bahay namin yung source ng tubig. Kaya lang, yung papunta nga talaga doon sa source ng tubig na yan ay medyo paahon kasi nga gravity flowing talaga yung water na yan. Malapit lang naman mga buddy yan. Kung hindi nga lang paahon yan, tanaw lang din yan mula sa bahay. Kaya lang, it is my second time pa lang na bibisitahin ko yung source ng water na yan. Kaya hindi ako masyado sure sa mga dinadaanan ko. Pero alam ko safe naman dito mga buddy. Wala naman ahas dito. Dahil nga second time ko palang bibisita sa ulo ng tubig namin, kaya nagkawala-wala pa ako. Wala rin kasing matinong daanan papunta doon mga buddy. Kasi nga, nasa dulo siya. At saka wala kasing mga bahay doon mga buddy. Hindi talaga pinupuntahan yung lugar na ito. May magpupunta lang dito mga buddy pagka mayroong aayusing tubo. Aside from that, wala na. And finally, after a few minutes of walking, nandito na ako sa ulo mismo ng tubig. Ito na mismo yung source ng tubig namin. It's an ordinary source of water lang pero malinis to mga buddy, promise. Walang nagagawing mga tao dito, walang nagpupunta dito. Hindi rin simentado yung mismong source ng tubig. Wala pa kasing budget eh. Alam niyo na, mahirap lang talaga yung buhay namin dito. Huy, baka isam yan. Pero don't worry mga buddy kasi malinis na malinis talaga yan. Hindi nadudumihan yan. Nasa more than 20 households yung sinusuplayan ng tubig na yun. Pagkatapos nun, umuwi na ako at nadatnan ko si mamang naglilinis sa backyard namin. Hapon na din kasi to, nasa mga bandang 4 PM na. May maliit na tindahan din kami sa harapan ng bahay namin sa tapat lang ng shop ng bigasan namin. Sa backyard namin may mga tanim dito si mama. May papaya, langka at iba pa. At may nakita nga akong hinog na papaya sa backyard namin sa tanim ni mama. Sa papaya naman masarap talaga siyang kainin pagka ganito pa yung pagkahinog niya. Yung tipong hindi pa siya masyadong malambot, yung matigas pa. Pero solid yung tamis niya kasi native na papaya kasi to. Dito sa amin ako lang din kumakain neto.